Hello, welcome to the episode 2 of our Relax You're Doing Fine podcast. And ang topic natin today is about how to make your dreams or your plans into fruition. So let's start. Welcome back to our Relax You're Doing Fine podcast episode 2. Sa mundong ginagalawan natin o sa batong ito na umiikot sa kalawakan. Dalawang klase kasi yung tao eh. Yung taong nagsasalita lang at yung taong gumagawa talaga. And the problem is, yung taong nagsasalita lang are most likely visible sa mga mata natin and most likely na pinaniniwalaan natin kasi nagsasabi sila like parang they're good at their words na parang nasabi talaga na baka totoo to. But the people that are doing it, yung mga people na doer than talker, they don't talk too much and they just focus on doing it. So our goal for today is to be the one that doing it than the one that talking it, which is a bit ironic kasi ako nagsasalita ako. Maybe I'm a talker, but let's convert you to a doer. So number one para sa akin is you need to be accountable with your words. So kahit kung ano man yung kung ano man yung sasabihin mo sa ibang tao, dapat gawin mo. And yung trick dyan is, example, pag sinabi mong, manglilibre ako bukas. Pagka-uwi mo, keep it in mind na may event bukas. Don't go into the details kasi pag marami yung details na nilalagay mo sa utak mo, more likely kasi inineglect yan, parang na-overload ka. You just keep a mental note na may event bukas. And then, when time comes, sabihin, oo pala, manglilibre ako bukas. Then, gawin mo yan. Kasi, napasin ko sa mga tao na hindi sila accountable sa sinasabi nila. As when they say something, like next few minutes, wala na. Parang, iba na naman yung topic nila. They are very used to, not putting it into heart what they're saying, but hindi kasi nila alam eh. This is what I learned from my previous it's not the manager but the owner of the company that I worked with for 2 years. Ito kasi yung naalala ko sa kanya. Sabi niya sa akin, pag nag-promise kasi isang tao, i-promise mo yan sa sarili mo na gagawin mo yan. Kasi the problem is, yung taong sinabihan mo na babalik ka or sasabay kayong uuwi or sabihin mo na manglilibre ako ng lunch. By that time, hindi yan magdadala ng lunch. Or mag-expect yan na gagawin mo yung sinasabi mo. But by the time na hindi mo yan gawin, hindi mo ginawa yung sinabi mo, they will never forget it. I promise you, hindi talaga nila nalimutan yan. May isa nga akong nakausap na hindi parang nasabay ko lang sa pamimili sa palengke. Sabi niya sa akin, alam mo, parang masakit talaga sa kanya. Sabi niya, alam mo ba, sir? Hindi, sir, tawag. Basta, alam mo ba, Dong? Kasi, dudong. Ganyan talaga yung tawag ng mga matatanda sa amin dito sa Cebu. Sa mga mas bata. So, alam mo ba, Dong, na napakasakit ng nararamdaman ko ngayon. Bakit po ba? Ate? Kasi sabi niya, kasi yung yung anak ko, sabi niya sa akin 1 month ago na daw, magbibigay siya ng 10K pang pagawa ng kusina nila. But by that time, na kailangan na niyang magbayad ng 10K or kailangan niyang kunin yung 10K, nung sinabi niya sa anak niya na, anak, pwede ko na bang makuha yung 10K na pinramis mo? Alam mo ba yung sinagot ng anak? Ha? Bakit ka manghingi sa akin eh? Di naman ako nagtatrabaho para gawin yung kusina niyo.
without that child knowing na yung mama niya, like, months before, nag-anticipate na yan. Gumagawa na yan ng plano, naghahanap niya ng gagawa ng kusina. And then by that time, na it's time to execute, kinalimutan ng anak. At hanggang ngayon, pag nakikita nga kami, hindi nga niya nalilimutan eh. Kasi maliit lang kasi yung Cebu. So pag namamalengke ka, you bump into people more often than not. So, yun. And the reason is why na-emphasize ko yan na you should be accountable sa sinasabi mo is because when we go to our next pointer is you need to be accountable to yourself. If hindi ka accountable sa ibang tao, most likely nang not hindi ka accountable sa sarili mo. Kasi, ang pinakamahirap na maging accountability partner, yung sarili mo. The reason for that is kasi alam ng sarili mo yung mga ginagawa niyang mali. Alam ng sarili mo kung ano yung mga words na pwede niyang sabihin. Example would be, pag sinabi sanabi mo sarili mo, magja-jogging ako bukas. Alam ng sarili mo na pag nag-alarm ka ng 5 a.m., pag naging 5:01 yan, wala na. Or let's say, nag-snooze ka, 5 a.m., tapos naging 5:05, wala na. Ang hirap na yung tumakbo. You can do it pag may nag-aantay sa iyo na friend mo, tapos pag ikaw lang, napakahirap yan. Kasi alam ng sarili mo ano yung mga words na dapat niyang sabihin para hindi mo gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin. So if you're accountable to other people, nagpa-practice ka na maging accountable sa sarili mo. Nagpa-practice ka na yung sinasabi mo, iniisip mo palagi. Kasi yun yung pinaka-important part na magawa mo yung gusto mong gawin sa buhay is you keep it in your head. Dapat hindi mo talaga binibitawan. Ang problem ko pa na nakita is ngayong nauuso na yung, 'di ba, smartphone. Pag nagsalita yung mga bata kasi ngayon parang 5 minutes, 2 minutes. Pag nakahawak sila ng phone, wala na, nalilimutan na nila yung mga pinapromise nila. Parang yung kahit anong sinasabi nila, parang hindi masyadong mabigat, parang walang weight sa mga words nila kasi example, na cellphone na wala, nakalimutan na yun. And then by the time comes, ewan ko nga baka siguro yan yung reason, yung connection ng mga bata ngayon, yung friendship, hindi masyado. Sa napansin ko lang hindi ako sure, baka meron pa naman. But anyway, yan yung reason na kailangan mo maging accountable sa mga words mo sa iba para pagdating sa sarili mo, pag sinabi mong magja-jogging ako 5 a.m. So kahit anong mangyari, kahit maging 5:15 pa yan, 5:15 or 5:20, tatakbo ka talaga. Kasi alam mo na kasi alam mo kung paano i-hold yung kailangan mong gawin. Example kung gusto mo talagang tumakbo o pumunta ng gym, mag-set ka ng oras, sabi mo, 6 a.m. tatakbo ako. Before 6 a.m., gabi pa lang, ini-imagine mo na paano ka tatakbo, pagagising mo, anong gagawin mo. Like, pinifeel mo na lahat yun. And by the time na gumising ka ng 6 a.m., automatic na yun. Napansin ko talaga yan. Pag hindi ko binibitawan yung plano ko, kahit gaano katagal hindi ko yan binibitawan, mangyayari talaga yan. Kasi nga, diba, emotion is energy in motion. So, pag nilagay mo yung emotion mo dyan, everything will just follow. Now, after being accountable to yourself, ang next thing naman is, titignan ko lang yung note ko is ito. Next is, your goal is to make it happen. Ito napaka-importante nito sa akin kasi nung nagpaplano ako na gawin ko yung mga plano ko sa buhay, yung mga dreams ko sa buhay. Ang dami talaga mga taong sinasabi na hindi mo yan kaya. Ang nahihirapan ka nga bumili ng short kasi yung short ko punit-punit na.
Nahihirapan ka ngang bumili ng short tapos gagawa ka pa ng bahay or whatnot. So, yung ginagawa ko nung time na yun is bahay. Ang bata mo pa, hindi mo yan magagawa. And ito yung na intindihan ko is that pag sinabi ng tao na hindi mo yan kaya, it doesn't mean you. Kasi wini-weigh nila yung sinasabi nila by how they will do it if sila yung nasa lugar mo. Pag sinabi nila na hindi mo yan kaya, it simply means na hindi nila kaya, hindi ikaw. That's why sinasabi ko, your goal is to make it happen. Other than that, other ng mga pinagsasabi nila is none of your concern. Kahit yung emotion mo is none of your concern. Eto bibigyan ko kayo ng example. Kaya tumagal kami ng girlfriend ko. Is nung time na nag-decide na ako na gagawa ako ng apartment, I was 22 years old. 'Di ba? Yung mga yan na age kasi need na yan ng mga babae ng time, gusto nila na mag-date kung saan. Sabi ko sa kanya, kasi may Valentine's kasi yun hindi ako nakabili ng flowers. Sabi niya, wala ka ng time sa akin, parang na daw, hindi na daw, wala nang spark yung namin, relationship namin. Well, it's normal kasi bata pa naman kami. So, sabi ko sa kanya, dalawa lang yung mangyayari dito. Either, sasama ka na gawin ko tong pangarap ko or gagawin ko tong mag-isa. And I'm very firm on my decision kasi nasa isip ko yung if pinili mo na bumitaw ka, you go other places than dito sa to me. Yung next na tao na magiging magiging partner ko, if I make it, will reap the benefits sa gagawin ko. Yung family na i-build ko. Magbe-benefit sa gagawin ko ngayon. But if I choose to not do it para lang makater yung feelings ng ibang tao or feelings niya, I'm pretty sure that when time comes, palagi kong mabiblame siya sa mga mga bagay na hindi ko naabot. Kasi it is only one thing, but slowly some things would go in and will be like go in that crossroad na ako o ito. Kaya dun pa lang sinabi ko na either sasama ka o gagawin ko itong mag-isa. And I'm very, very glad na sumama siya. Kasi pag hindi, di ko rin alam Kasi alam mo, yung partner ko kasi na yun, napakagaling niyang humawak ng pera. Ako hindi ako magaling humawak ng pera. Napakabalasubas ko sa pera. Bumili nga ako ng Kobe 11 GRC. Nung pag-retire ni Kobe. Yung sahod ko is 11,000. 10,000. Tapos ang bili ko sa sapatos 11,000. If hindi ako ginaidan yan or hindi niya pinakita sa akin paano mag-save ng pera, paano mo i-save yung maliit mo na sahod, I'm sure hindi ko maabot nung naabot ko ngayon. Kaya I'm very glad of the people around me. Isa pa yun the reason why you need to be accountable to other people. Kasi pagdating ng panahon, yung mga taong nagawan mo ng ganyan, alam nila na responsible ka sa mga words mo. Alam nila, pag sinabi mong gagawin mo yan, lahat ng taong kilala mo, maniniwala yung gagawin mo yan. At alam mo yung mangyayari, so suportahan ka ng lahat ng mga tao na yan. But pag ikaw, isang klase ka ng tao na kung ano man yung sasabihin mo is hindi mo gagawin, para ka lang tawag din. Basta para ka lang go with the flow, sabihin mo, gagawin kita tapos hindi mo gagawin. By the time na magiging seryoso ka, by the time na sabihin mo na gagawa na ako ng project, ito, walang maniniwala sa'yo. Kaya napaka-important ng step 1 na yan na
be accountable to other people. Napaka-importante na yan. Kasi if you want to do things, pag ginawa mo na yung plano mo, you need a lot of people that believes in you. Hindi mo yan kayang mag-isa. Promise ko sa'yo. Promise ko sa'yo. Kahit gaano pa ka-accountable sa sarili mo, hindi mo yan magagawa. Walang, ewan ko kung meron ba, but as far as I know, walang magsasuccess ng mag-isa lang. Either dahil sa partner nila or dahil sa mga tao sa paligid nila. Anyway, we're going on a tangent. Again, your goal is to make it happen, not to please everybody else, not to please your emotion, not to please your own desire. Kasi if you have a plan, especially pag big plans na yan, napakalaki, you need to make that plan only the thing that matters. Kasi it will not take you a lifetime to make it happen. Pag yung ginawa mo is focus ka talaga dyan. Iwan mo lahat. Friends mo. Pero pag may pamilya ka na, well, yan. Kasi ako, bata pa ako noon. Pag may pamilya ka na, pwede 50-50. But wag mo talaga siyang bitawan sa isip. Wag mo. Pag nag-sleep ka, like, gusto mong gumawa ng bahay, and then you sleep ka, bumili ka ng sapatos, or bumili ka ng camera, or bumili ka ng bagong phone. Alam mo, it would go from phone to casing to, I don't know, mag-add up yan, na hindi mo na namamalayan, na neglect mo na yung plano mo by that small things na nangyayari. So you need to focus on it. So if may pamilya ka, then you need to focus on your family and making it happen. Kasi yung plano mo para din sa pamilya mo. Okay? Next is, make yourself be proud of you. Bakit ito Bakit ito importante din to make your dreams come true? Kasi if you keep it in your mind na kailangan mong maging proud sa sarili mo, yung mga bagay na hindi nakaka-proud, pag ginawa mo, hindi mo gagawin. Kasi mag-iisip ka alin ba to sa gusto ko mangyari sa buhay ko? Alin ba to sa gusto ko ma-achieve? Alin ba to sa gusto ko maging ako? Pag hindi ka proud sa sarili mo, and you go off on the tangent, na you'll just do it kung gusto mo, and you just like, parang on and off ka lang, yung plano mo or yung dreams mo, it will drag down, mas tatagal pa yan ng tatagal. But if you keep on telling yourself that I need to make myself proud, kailangan gagawin ko yung magiging proud ako sa sarili ko, then yung time span ng achievement ng dream mo ngayon, it would very, very it will be shorter than it should be. Pag iniisip mo na kailangan mo maging proud sa sarili mo, wala ka kasing gagawin na ikakapahamak mo. Wala ka kasing gagawin na na parang bad things para sa'yo. So all you're doing is to make yourself good and to make yourself better. And by doing that, your dreams is part of it. So by that, lahat ng ginagawa mo, nag-a-adapt yan. Hanggang sa hindi mo lang namalayan, uy, nandito na pala ako. And also, ito pa, you need to make yourself like you. Parang, dapat gusto mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan magustuhan ng ibang tao. Promise you, hindi mo talaga kailangan. Ang kailangan mo lang is magustuhan mo yung sarili mo at magustuhan ka ng mga taong importante sa'yo. Yung iba, wala na yan. Na yan? Eject na yan. Kasi alam mo, napansin ko dito sa social media or sa totoong buhay, ang daming tao na love sila ng maraming tao. Parang ang daming nagkakagusto sa kanila, like not in a romantic way, but example, they like those people na nakikita nila. But the problem is, if those people na gusto ng mga fans nila doesn't like themselves, that's a very, very ang tawag nun, mental dissonance. Kasi magkakaroon ka ng parang tawag nun,
imposter syndrome. Kasi hindi mo gusto yung sarili mo eh. Gusto ko na ng ibang tao pero hindi mo gusto yung sarili mo. Might as well, para sa akin, might as well, I like myself and nobody aside from my circle like me. Because, well, pag sinabi naman ng ibang tao na, I don't like you, I don't care. Ano ba? Magsasama ba tayo matulog? Hindi naman. Well, if you don't like me, then it's your problem, not mine. As long as I like me. Yun lang yung pinaka-importante sa mundo. I'm proud of myself and I like myself. And to make your dreams come true, you need to have that one. Because sa dreams mo na gusto mong gawin at some point it will be hard. At some point you will break down. At some point iiyak ka talaga niyan. Iiyak, especially kung gusto mo talagang maabot yan. Yung igigib mo lahat. Yung be all. Parang come high hell waters. Tama ba yun? Anyway. Basta. Yung all in ka sa dreams mo. At some point iiyak ka talaga. Ang reason na iiyak ka kasi you care so much na mangyari yun than like doing it to make it happen or whatnot, or happen or not. At by that time na iiyak ka, by that time things become hard. The more you like yourself, the more you believe in yourself, the more you're proud of yourself. Yun yung magkukontinue sa'yo. Yun magpupush sa'yo na tama tong ginagawa ko. Then you can push yourself. Ito nobody will push you more than yourself. Nobody. Kahit sino pa yan, walang magpupush sa'yo na, hindi kaya mo yan. Kahit anong sabihin ng ibang tao, pag hindi mo yan sinabi sa sarili mo, hindi yan mangyayari. But pag sinabi mo yan sa sarili mo, mangyayari yan. Mangyayari talaga yan. So you need to like yourself, believe in yourself, and be proud of yourself. And last but not the least is combine all you learn in this, in the topic that we said in one. So, be accountable to other people, be accountable to yourself, and like yourself. Yung ibang tao, yung opinion ng ibang tao, it doesn't matter. I promise you. In the end of the day, it doesn't matter. May mga tao nga na nakilala ko na namatay because they care about other people too much na inaatake na sila. I know people like that. But the problem is ang dami kasing tao dito sa mundo natin na hindi talaga nila alam yung gusto nila lang gawin sa buhay. And the reason for that is para sa akin and the reason for that is they never give themselves the time to explore themselves. Kasi ikaw lang kasi ang makaka-discover kung ano talaga yung gusto mo. And pag ginawa mo yung mga bagay na hindi ka proud, pag hindi mo gusto yung sarili mo, pag ikaw na lang mag-isa, like nasa sariling room mo ka, ikaw na lang mag-isa, tapos brownout, walang internet, wala yung phone mo, low-bat din. And you need to talk to yourself. If you're not proud of yourself, napakahirap niyan. And the thing is, alam mo kung ano yung gagawin mo at alam mo yung mga hindi mo dapat gawin. You need to keep yourself aligned sa mga bagay na kailangan mong gawin. And by doing yung mga bagay na kailangan mong gawin, you will be closer and closer and closer to make that dreams of yours come true. Whether how long, doesn't matter. Alam mo ba, if you keep on doing the things that you like, the result doesn't matter anymore. Alam mo yung what matters is you're doing it. Yung daily things na ginagawa mo, mas yun pa yung na-enjoy mo kaysa sa result. Napansin ko yan kay Marvin Samaco and JM Bangkisyo, yung mga travel vloggers. Napansin ko yan, nag-enjoy talaga sila. And they don't think about how many yung mga followers nila. Well, masaya sila sa followers nila, but yung mas matters kanila is yung na-enjoy nila yung ginagawa nila. At by that time na nakita mo yung gusto mong gawin and you enjoy doing it,
the result doesn't matter, but the result would be better. Promise you, it would be better. So never give up. Make yourself, be proud of yourself, and make yourself like you. Yung mga ibang tao, don't care about them. What you care about is what you say to yourself. Yun lang. And thank you, and see you on the next one. Bye.